Mga Kels, need you ba ng affordable and reliable plumber and installer? Well, eto na ang Itok Plumbing Services. For more info, please visit Itok Plumbing Services FB page. Good day mga Kels! Today, pag-usapan natin ang solusyon sa 7 alarms ng Scala 2. Pasensya na mga Kels, wala tayong unit ngayon. Kaya pag-usapan na lang natin. Total, mga alarms lang naman ito. So, unang alarm mga Kels, yung parang kuryente. Unang-una, i-check nyo muna kung nandun ba kayo sa 220 to 240 volts. So, yun ang solution sa alarm number 1. So, punta tayo sa alarm number 2. Yung alarm number 2 naman, Kels, is a motor block. Kung saan, hindi ba kaikot ng sakto yung motor. Kaya, ang solusyon is doon sa likod ng Scala 2, dito sa likod, eto, tatanggalin nyo lang to mga Kels. Flat screw to flat screw. So, tatanggalin nyo lang to yung cover, tapos makikita nyo na may metal doon sa loob na may flat screw. Iikutin nyo lang yun hanggang sa lumambot. Posibleng dahilan is may mga sediments na nakabara doon. Pero, based on our experience, yung bearing niya bumigay na. Natural lang naman na bumibigay yung bearing. Yung sa mga motor nga mga motorsiklo natin, bumibigay nga yung bearing. Ganun lang yun mga Kels. So, kasama na yun sa papalitan nyo. Yung number 3 naman Kels, simpleng-simple lang. Leaking lang naman yan. So, hanapin nyo lang yung leaking sa bahay nyo, sa mga tubo nyo, or baka may faucet kayo na hindi naka full close, tumutulo. So, sirado nyo lang yun mga Kels. And boom! Reset nyo lang. Reset nyo ulit si Scala 2. May reset button naman yun dun sa gitna. Ito. Diba? Ito yung panel. O, yan yung reset button. So, number 4 tayo mga Kels. Yung number 4 naman, simpleng-simple lang. Nag-a-alarm number 4 pag wala na siyang nasisip-sip na tubig. So, check nyo lang, baka wala ng tubig, ubos na. So, hayaan nyo lang yung mga Kels. Pag bumalik yung tubig, i-reset nyo lang ulit yung Scala 2. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Babalik na yan. Yun ang solusyon doon. Check nyo lang kung may tubig o wala. Mga Kels, dito naman sa alarm number 5, ito yung madugo. Alam nyo ba kung bakit? Maraming dahilan kung bakit hindi niya naaabot. Yung alarm number 5 kasi, kung hindi nyo pa alam, is set up pressure. For example, yung pressure si Scala 2 umaabot ng 70 PSI. Tapos, sinet up niya siya ng 70 PSI pero hindi niya kayang abutin. Naguguluhan kayo. Sabi mo, aabot ng 70 PSI tapos nag-set up kami ng 70, hindi niya kayang abutin. Yun yung set up pressure na tinatawag mga Kels. Kung hindi niya kaya abutin yung 70 PSI, ang solusyon doon, mag-a-alarm kasi yung number 5, set up pressure. Mag-a-alarm yun mga Kels, kaya ibaba nyo lang kung saan yung kaya niya. For example, ang kaya niya lang ibigay is 50 PSI. Kaya hanggang 50 lang. Ibaba niya lang ng 50. Ngayon maraming nagtatanong sa akin dun sa another video ko na bakit daw hindi kayang abutin. May mga kasi yan mga Kels May iba't ibang dahilan kung bakit hindi niya kayang abutin yung siniset up mo na pressure. Una is piping. Ano ba ito sa piping? Sa piping is, yung suction pipe niya is dapat 1 inch pero binaba nyo sa 1/2. So napipigilan ng piping ang pump, yung Scala 2 na makahigop ng saktong tubig para ibigay sa inyo ang dapat yung required nyo na pressure. Pangalawa is mga fittings. Ang dami-dami nyo nang nilagay na mga elbow, T, ganun. Ang dami nyo nang niliko mga Kels. Every fittings, nagbabawas yan ng pressure. Pangatlo is yung suction niya, yung source nyo ng tubig. For example, yung source nyo is cistern.
So pag napakalalim yan, kasi yung capacity ni Scala 2 ay hanggang 8 meters lang. Yun na yung pinakasagad niya. So pag napakalalim na, hihina din yung kaya niyang ibigay. So hindi niya kaya ibigay. Kung nag-set up kayo ng 70 PSI, hindi niya kaya yun. Mag-a-alarm si Scala 2, magre-reklamo siya. Ganun yun. Bakit siya magre-reklamo? Kasi nga, nahihirapan siya. So para hindi siya masira, nagre-reklamo na siya para i-adjust nyo. Ang iba din is masyadong malayo. Yung source na hinihigop ng Scala 2, napakalayo. Isa din yun sa mga dahilan, mga Kels. Kung wala naman, kung okay naman yung piping nyo, okay naman yung lahat-lahat, nag-a-alarm pa rin si alarm number 5, i-check nyo pa rin yung pressure tank niya. Nakita nyo naman yung pressure tank niya. Yung pressure tank niya nandito. Check nyo yung pressure. Mababa yung pressure ng pressure tank niya. Isa yun sa dahilan bakit hindi niya kayang ibigay yung required pressure mo or yung set up pressure mo, mga Kels. Alarm number 6, mga Kels. Ito yung 30 minutes straight, 30 minutes umaandar si pump, nag-a-alarm siya. Ito yung, for example, madali lang naman ito, mga Kels. Ibig lang sabihin, umaandar siya ng 30 minutes. Maganda din kasi ito, kasi may mga instances na nag-run out, walang kuryente, hindi umaandar si pump. Tapos, kayo sa bahay, may faucet kayong nakabukas. Umalis kayo, pagbalik nyo, or hindi pa kayo bumabalik, is umandar na yung pump kasi may kuryente na. So mag-a-alarm si Scala 2 na hindi na siya namamatay 30 minutes tuloy-tuloy ng buga niya. Mag-a-alarm siya, and at the same time, pag hindi nyo na-reset, is magsha-shut off siya. Ganun yun. So, advantage to sa inyo, advantage. Pero yun lang yun, ang solusyon lang doon is patayin nyo lang yung mga naka-open na faucet. Ganun lang yun. Sa number 7 naman, ito, overheating. Ang solusyon lang naman dito, palamigin nyo lang yung water pump. Okay? Siyempre, mainit ang ulo ng Scala, palamigin nyo lang. Kailan ba nangyayari ito, mga Kels? For our experience, nangyayari ito pag si Scala 2 is nakabilad sa araw. Kasi si Scala 2, mga Kels, rain or shine to eh. Pero kahit rain or shine, dapat pa rin, pangalagaan pa rin natin yung item. Lagyan pa rin natin ng bubong. May mga customer kami na dahil rain or shine siya, hindi na nila nilalagyan ng bubong. Simple lang naman ang solusyon doon, palamigin nyo. Ganun lang yun, mga Kels. And please, don't forget to subscribe our YouTube channel. Kaya kita-kita tayo muli sa iba pang mga knowledge about water pump. At yan ang solusyon sa ating 7 alarms na Scala 2. Babang!